Sa putok ng baril, dun kami nagsimula. Laro ng talinong disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon kami naglalaban, pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta armas sa kamay, ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo, kaya't kami sama-sama sumusulong dito. One Girl Pilipinas, kami ang tinig ng responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at titig para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One Girl Pilipinas, ang natay di lang bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y tarangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One Girl Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at titig para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One Girl Pilipinas, ang dati di ng bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y darangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One Girl Pilipinas, kami ang tinig na responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at titig para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One Girl Pilipinas, ang dati di lang bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Kaming tagapagtanggol ng kapayapaan, sa armas ng dangal may pusong bayanihan. One Girl Pilipinas, aming panata, buhay ay iaalay sa Diyos at sa bansa. One Girl Pilipinas. Sa putok ng baril, dun kami nagsimula. Laro ng talinong disiplina ang dala. Sa bawat mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa, mga balita sa loob ng isang linggo, inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Cassie Sal, ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos sagutaan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na, mga katropa. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ibinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Hoy, nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahal ang dati kong araw ng tipong bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low,
At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Kung matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduwit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Andun na po tayo. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Oras o Jot, alas 8:06 ng gabi, Philippine Standard Time. At sa inyo po ang programang Tropa, Thursday edition. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. Rosel Lopez po your service at Mr. J sa ating technical side. Abay, maganda ang panahon. Buti na lang walang ulan, walang ulambon, walang baha. Pagka ganyan, maganda. Mga kaibigan, magandang gabi sa iyo. Ngayon po ika-13 ng buwan ng Nobyembre taong 2025. Araw po ng Huwebes, samba po ng sektang Iglesia ni Cristo. Nako, abangan nyo po yung isasagawang nationwide rally, no, ng Iglesia ni Cristo sa November 16, 17, 18, no? Nagagawin po dyan sa Luneta Grandstand. Nako, yan ay palawagan po, no, sa ating gobyerno, no? Nako, maging transparent at papalagutin daw ang dapat na managot, no, dyan sa anomalyang flood control project. Abay, wala pa akong nananagot eh. Yung talagang pinakadapat na managot, abay, hayahay pa. Yung mga medyo pinarusahan ng konti, abay, iilan lang na mga maliliit. Kumbaga sa dagat na dilis lang, no? Hindi yung mga malalaking balyena, no? At bukod dyan, yung pong mga sangkot nga dyan sa anomalya na yan, aba, pinagpagawa pa ho ng dormitory, no, sa mga kulungan. Aba, bakit ho ganun ba ang nangyayari? Bakit kapag halimbawa malaking isda, kilala, etc., bakit mayroong dormitory bago na magandang pasilidad, may bagong CR, may double deck? Bakit pag ordinaryo nagsisiksikan sa selda? Ba't ba gano'n na Secretary John B. Cremulya? Samantalang pagka yung mga ungas na yan, pinagpapagawa pa ng magandang tulugan. Pero dapat ihalo na lang doon sa mga, yung mga nandun presyo, ba't hindi ihalo? Bakit kinakailangan pagpagawa pa ng bago? Putragis na yan. Bueno, magandang gabi muna sa ating mga tawagan, sa ating mga netizen. At nakita ko sa una sa akin sa monitor, si paring Joey Messina ng Kamuning QC. Sabi ni paring Joey, pa-shoutout sa grupo namin sa Wan Choong and Company
Sipas, especially Richard, Shara, Menchi at Malu. God bless. Ayan. Ang pagpapashoutout po ay buhat po kay Joey Messina. Palakpakan mo nga itong mga katrabaho ni Joey Messina. Ayan, kanilang grupo sa Wanchoong and Company. Sipas, especially Richard, Shara, Menchi at Malu. Ano ba apelido ni Malu, parin Joey? Ang? Tinatanong ko lang, di ba? At sa ating mga kuya, ate, bunso, Prince of Eagles ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, magandang gabi rin sa inyo, partikular sa aming grupo, sa aming club, sa Central Luzon Region 45, Media Rider Eagles Club. At yan din sa ating mga kaganos ng One Gun Pilipinas, no? Kina Kuya Julius Miguel Saludes, sino ba? Sina Kuya Toto Max Sakdalan ng Bulacan. Ayan, Bulacan chapter, di ba? Kuya, tama ba, Kuya Toto Max? At sino pa ba? Teka lang, titignan natin dito. Siyempre, para malaman natin talaga kung ano, Teka, sandali. Ayan, para malaman natin, no, kung sa mga chapter, yung ating mga katropa, no, dyan sa Kwan. Ayan. Yan. At magandang gabi rin kay Boss Wick Raimundo. Ito po ay dating nasa side, no, ng dati pong alkalde ng Obando, Bulacan. Walang iba kundi si dating Mayor Edwin Santos. Ngayon po ay nasa media rin siya at ngayon po ay nagsusulat po sa pahayagan. Yan, magandang gabi sa iyo, Boss Wick Raimundo. Kapatid po ito ng ating kasama sa Quezon City, no, ng taga-PIA, no, si Perfecto Raimundo. Ayan, magandang gabi rin kay Prop, kung tawagin ko si Perfecto Raimundo at si Prop. Okay mga kaibigan, at syempre magandang gabi rin sa ating mga kabarangay, no, nationwide, no, magandang gabi rin sa ating mga kabarangay. Tignan ko bukas kung meron tayong makukuhang barangay o kung sino man na ma-interview, no? Tignan natin bukas. Okay, at siyempre po yung ating mga kaibigan ng mga mayor, congressman, governor, ayan, magandang gabi sa inyo. At siyempre yung ating mga kaibigan panyero, mga attorney, sina Attorney Ariel Inton, sina Attorney Manuelito Luna, at iba pang attorney, tulad nila Attorney Ferdinand Topacio. Yan. Sila Raymond Fortun. Yan, magandang gabi sa inyo. At magandang gabi rin kay Ma'am Elvira Sibilia ng Solo Parents, Malamon Chapter. Ayan, magandang gabi. At nanood yata aking tiyo. Si Edgardo Lopez, si Tio Edgardo Lopez po na Siniluan, Laguna. Magandang gabi sa iyo, tiyo. Nanood Siguro walang ginagawa. Siguro hindi nainom. Kaya nakapanood ngayon. Uy, at nanood din si KK, aba? Himala, nanood si KK. Magandang gabi sa iyo, pare. Ayan, mga taga Malolos, Bulacan naman po ito. Yung isa, si Tio Edgardo Lopez, ay Siniluan, Laguna. At si Ma'am Elvira Sibilia, ay dyan po sa may Silo, Malabon. Good evening daw, sabi ni Ma'am LB. Abay, maganda ka pa sa gabi, Ma'am LB. Sabi ni Kiki, kumusta daw ang pare ko, simpatiko ba? Pare ka simpatiko. Madalas ka makita nila Maring Melba, nila paring Anthony. Nakita ka raw dati. Good evening daw, Pangkin. Sabi ni Tio Edgardo Lopez na Siniluan, Laguna. Magandang gabi siyo, Tio. At nga pala, no, at kung di ako nagkakamali, parang namayapa na yata si dating Senador Juan Ponce Enrile. Baka mamaya mabash tayo Baka mamaya makritiko tayo, buhay pa pala. Parang kasi may nakita ko sa social media na parang namayapa na at nagsabi na nga, parang nagkuha na si Senator J.B. Ejercito. Parang tawag dito, na nag-condolence na doon sa pamilya. Oo.
O ayan, biglang nagulat ka, no? Ha, paring KK. Alamin mo kung sa kanila nakita. Ha? At sabi ni Ma'am Elvira Sevilla, shout out po sa NCSP, Samahan ng Solo Parents ng Malabon City. O lahat ng mga solo parents ng Malabon City, magandang gabi sa inyo dyan. Ha? Ayan. Walang penom, kaya nakatutok sa Probra. Ayun, sabi niya. Ano ba yan? Hindi ko naintindihan, Tiyo. Walang panginom, kaya nakatutok sa Probra. Ayan, Probra. Ayan, KK, God bless, pre. Likewise, pre. God bless din sa'yo. Sarap na siomay mo, pare. Salamat sa siomay. Sarap. Natikman ko, ha? At bago yung mga kaibigan, ito meron tayong nabasa rin sa social media na Mayor Along, Colonel Goforth at Police Brigadier General Protasio tahimik daw sa laganap na sakla sa Caloocan. Naku, ito. Sa loob daw ng 3 dekada, hindi na mabilang ang henerasyong nalugmok sa bisyo ng sakla ang lungsod ng Caloocan, habang pinapatay ng gutom at kahirapan ang maraming residente, at tuloy-tuloy pa rin daw ang patok na operasyon na mahigit 100 mesa ng iligal na sakla sa 3 distrito ng lungsod, lalo na raw sa dagat-dagatan na sakop pa man din ng distrito ni Congressman Egay Irice. Anak ko, nasabi ko. At sa bawat baraha daw, tinataya ng mga dukhang mamamayan ang pambili ng bigas, habang ang mga may poder ay tila nanonood lang sa gilid. Nakakabinging tahimik si Mayor Along Malapitan sa harap daw ng matagal ng salot na ito. Wala man lang konkretong hakbang, investigasyon o direktang aksyon para ipasara ang mga saklaan ni Lucy. Parang matagal na itong Lucy. Ako'y bago-bago pa lang reporter, naririnig ko na itong Lucy. Ang sinasabing reyna ng baraha sa lungsod ng Caloocan. Kung talagang may malasakit sa mamamayan, bakit tila bulag at pipi si Mayor Along Malapitan sa lantad na operasyon ng sugal sa kanyang nasasakupan? At hindi rin daw makalulusot sila Colonel Joey Goforth ng Caloocan Police at Police Brigadier General Jerry Protasio ng Northern Police District. Sa halip na pangunahan ng paglilinis sa lungsod, tila nagbubulag-bulag ang paraw sa harap ng malinaw na paglabag sa batas. At ang kawalan daw ng aksyon ng mga opisyal na ito ay hindi na simpleng kapabayaan. Ito ay malinaw na pangungusinti. At hanggat daw nananatiling tahimik ang mga dapat kumilos, patuloy na malulunod sa bisyo, kahirapan at kawalang pag-asa ang mga taga-Caloocan. Ayan. Ayan po sabi, yun po sinabi lang naman. Yun po nakita natin sa social media, kaya kayo na po ang bahalang magbigay ng inyong komento at reaksyon, no? Ayan. At sabi pa ni KK, pag ako nagawi dyan, pre, matic 25 pieces with chili garlic oil. Uy, hindi na kasi ako nabiyahe, focus ako sa siomay. Swerte ni pare. Pagbutihin mo, pare, pagbutihin mo, no, para naman tawag dito, para maging malaking ka na siomay, baka matalo mo pa yung diba? Baka matalo mo yung master siomay. At magandang gabi rin sa aking tiyahin, sa aking auntie, no, si Auntie V. Garcia. Ayan, magandang gabi sa iyo, Kex, at syempre kay Chiroli. Kumusta mo ako dyan kay Chiroli Garcia? At syempre kay Goldie. Kay Goldie Garcia, yung kanilang kasama dyan sa Bagumbong, Caloocan, no? At equal mo na rin ako dyan kay Tita, no? Tita, baka busy, baka natutulog na. Alam mo naman yung kasawa, senior na yung pareho baka magang natutulog. At yun nga, mga kaibigan, magkaroon tayo isang trivia, no, tungkol kay Senator, kay dating Senador Juan Ponce Enrile, na ito po pala si Senator ay ipinanganak si Juanito Puraganan Ponce Enrile noong 14 ng Pebrero 1924 sa munisipalidad ng Gonzaga, Lalawigan ng Cagayan. Ang kanyang ina, si Petra Puraganan, ay mula sa mahirap na pamilyang mangingisda. Noon pa man,
marami ang nagsasabi na tila hindi kamukha ni Juanito ang kanyang mga magulang dahilan upang nabunyag kalaunan na siya ay anak ni Perta sa ibang babae o sa ibang lalaki. Si Petra na isang magandang dilag ay napaibig ng isang lalaking may dugong Espanyol, si Alfonso Ponce Enrile na nooy congressman ng unang distrito ng Cagayan. Sa kabila ng kanilang pagmamahalan o pagmamahalan, may asawa na si Alfonso, kaya tinilihim nito ang kanilang anak. Dahil dito, lumaki si Juanito bilang isang bastardo o anak sa labas at matagal na hindi kinilala ng kanyang ama. No? At noong 1936, nagtungo si Juanito sa Maynila at tumira sa poder ng kanyang tunay na ama. Doon niya ipinaglaban ang karapatang gamitin ang apelyidong Ponce Enrile sa St. James Academy sa Malabon. Uy! Mas sa Malabon ha? Agad siyang nakilala bilang isa sa pinakamatalinong mag-aaral. Sa panahon yun, formal na siyang kinilala bilang legal na anak ni Alfonso Ponce Enrile. Mas sa Malabon pala nag-aaral, kita mo nga naman. Matapos nito, pumasok siya sa Ateneo de Manila University, kung saan muli siyang namukod-tangi sa talino at husay. Nagtapos siya bilang cum laude noong 1949. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng law sa University of the Philippines, Diliman, at nagtapos din siya ng may karangalan sa bar examination noong 1953. Nagtamo siya ng 91.72% o ikalabing isa na pwesto. Napakahusay naman pala talaga. Sa bagay, makikita niyo naman yung mama, yung dati senador na talaga namang napakatalino kahit na nasa Senado. Smart pa kahit matanda na. At hindi rin natapos ang kanyang paglalakbay sa karunungan. Naging scholar siya sa Harvard Law School sa Estados Unidos, kung saan siya naging bihasa sa International Tax Law. At pagbalik sa Pilipinas, nagturo siya ng batas sa Far Eastern University of FEU at ipinagpatuloy ang pamamahala sa kanilang law firm. Yan. Ito po ay autobiography, no? At noong 1964, naging kliyente niya si Ferdinand Marcos na nooy senador pa lamang. Dahil sa kanilang ugnayan, binigyan siya ni Marcos ng ilang mataas na posisyon sa gobyerno, kabilang ang pagiging kalihim ng katarungan o Justice Secretary at Minister of National Defense sa panahon ng batas militar o martial law. At bilang isa sa pinakamakapangyarihang tauhan ng Administrasyong Marcos, hawak niya ang kontrol sa Philippine Coconut Authority kasama si Eduardo Danding Cuangco at maging sa industriya ng logging sa bansa, kung saan ginamit ang mga kahoy bilang materyales sa iba't ibang industriya. Ngunit nagbago ang lahat na bumaliktad si Enrile laban sa mga Marcos. Isa siya sa mga pangunahing leader ng Reform the Armed Forces Movement o RAM, at kalaunan ay pumanig sa puwersa ng AFP at PC sa Camp Crame kasama si General Fidel Ramos, isang pangyayari na nagpasiklab o People Power Revolution noong 1986. At pagkaraan ng EDSA, muling umangat ang kanyang karera sa politika. Nagsilbi siya bilang senador, Senate President at isa sa pinakamatagal na personalidad sa pambansang pamahalaan. Noong taong 2022 sa edad na 97, hinirang siya bilang Chief Presidential Legal Counsel ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na anak ng kanyang dating kaalyado na kalaunan naging kanyang katunggali. Ngayong 2025, si Juan Ponce Enrile ay 101 taong gulang na at itinuturing na pinakamatandang aktibong na-appoint sa kasaysayan ng politika sa bansa bilang Chief Presidential Legal Counsel. Ayan po ang trivia, at least naalaman natin. Ako hindi ko rin alam eh. So yun lang, at least naalaman nyo, no? At least hindi tayo walang alam, no? Diyan sa pagkatao ni dating Senador Juan Ponce Enrile. At nagatid sa atin mula sa oras na alas 8:23, tama ba? Ng gabi. At sabi pa ni Paring Leo, pag nagawin raw siya dito, matik daw yan, 25 pieces with chili garlic oil. Abay, salamat. Palakpakan mo nga, Mr. J. Di na daw siya kasi nabiyay, focus daw siya sa siomay. Malakas na naman ang siomay mo yata, Paring Leo eh.
balita ko, malakas na raw yan. May nagtimbre sa akin dyan sa Bulacan. Alam mo bang meron ako mga acid dyan sa lugar mo? Okay, sa mga kaibigan, oras na natin, alas 8:24 na. At ngayon, mga kaibigan, yun nga, mabasa ko kanina, paalam na, no, kay Senador Juan Ponce Enrile. Ayan. At ngayon, may magtatanong tayo sa inyo, no, mga katropa. Tanong lang naman, ha. Kayo ba, particular sa social media, ha? Oh, yes, pre, ayan, oh. Kayo ba, di ba, kahit wag naman sa social media, o sa social media, sa Facebook, diba? O kaya YouTube, kung ano pa man yan, Telegram, o Viber, kayo ba may mga kritiko? Yung bang, siyempre, sa mga bawat post nyo, meron bang nagko-comment? May mga kritiko ba kayo? Natural, meron. Hindi mawawala yan. Ngayon, ano daw ba ang dapat gawin ng isang individual? No? Natin, tulad ko, lalo tayo, meron tayong platform, meron tayong Millennial Online TV News and Update, siyempre hindi mawawala kritiko. Siyempre, mayroon dyan mga kritikong magaling na, ayan naman si Rosel, ganito. Akala mo, piling niya, siya si ganito, siya si Kabayan, siya si Ted Pailon, siya si ganito. May mga ganyang kritiko pero hindi naman doon tayo nakikipag tagi siya ng talino o tagi siya ng kagalingan, no? Basta tayo, ito forte natin kasi dati tayo reporter ng TV5, ito lang forte natin, ito lang buhay natin, ito lang bread and butter natin, so eto tayo, no? Hindi pa man kung saan pa man, pero aminado naman tayo, maraming magaling dyan. Hindi naman natin sinasabi, mas magaling ako kay Rapi Tulfo, mas magaling ako kay Senator Erwin Tulfo, hindi ho. Basta tayo, siyempre, kaya nga tayo may freedom of expression, di ba? So yun, lalo na, uso na ngayon social media, di ba? So yun ang sinasabi lang natin. At bukod nga dyan, mga kaibigan, kung ano ba, may kritiko ka, tayo. Ano ba dapat mong gawin kung may kritiko ka? Dapat mo bang patulan? Dapat mong murahin, etc.? Ano ang dapat mong gawin? So yan po, ipaliliwanag sa atin ng ating katropa, ng naka-gunners, ang ating katropang admin na Corexman, no? Na kung ano ang dapat natin gawin, nito, ng mga kritiko, tayo mismo. Ano dapat natin gawin? So, papaliwanag sa atin, no? Ng ating katropang si admin Corexman. Panoorin nyo at magbigay po kayo ng komento. Ilagay nyo sa ating live chat box at makakarating po sa kinaukulan. So, narito po, mga katropa. Alright, magandang gabi. One Gun Pilipinas, no? Kumusta po tayo lahat dito sa ating grupo? At sana po ay lahat tayo ay safe, no? Mga kapatid natin sa One Gun Pilipinas, no? Saang dako man tayo ng Pilipinas ay sana po ay tayo ay ligtas, no? Sa kapahamakan, no? Tayo ay binayo ng Super Typhoon Uwan, no? At sana po ay tayo ay hindi napinsala ng bagyong ito, no? Mga kapatid sa OGP at yung mga kababayan po natin na nandoon sa mga yung mga talagang apektado ng nasabing super typhoon, sana po maayos tayo, no? At ang gobyerno naman po ay gumagawa ng paraan para tayo ay matulungan at maabot, no? So yan po, at makikita nyo po yung background, no? Medyo may maulap pa rito, medyo malamig po yung panahon, no? Kaya naka-jacket tayo. At any rate, mga kapatid, at maraming salamat sa Panginoong Diyos, no? At nairaos natin itong super typhoon na ito na hindi po ganun kalaki yung mga pinsala, no? Dito sa Metro Manila, halos hindi naman ho naging ganun kalaki yung epekto, no? At yun po, at laging manalangin, no, mga kapatid, ang una nating kakampi ay ang Panginoong Diyos, no? Para tayo ay mailayo sa mga kapahamakan, mga kapatid. So yan, maraming salamat po sa mga nakaantabay sa ating live, no, mga kapatid. Ito'y kwentuhan lang natin, mga kapatid, no, konting kwentuhan at we have to, mga sabi nga natin minsan na kailangan naman good vibes, mga kapatid, no. May good vibes tayo dapat, hindi puro seryoso, no.
So yan, maraming salamat po sa ating mga kapatid na kasama natin dito sa One Gun Pilipinas na patuloy na sumusuporta, no, sa ating kaisahan, no? So ayan, at sino ba yung ating unang no? Naku, nagpalit lumipat ang camera. So yan, pasensya na po, no? Sir Ed Kuwa, magandang gabi po, sir. Good evening. Ang ating Barangay XO ng ating Barangay Payatas, no, na retired nating opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology. Magandang gabi, sir, no? Salamat po sa panunood, no? At ayan, oh. Kasama natin si Sir Hilario Acuña Requina, no? Yes, sir. Salamat sa Diyos at tayo ay ligtas, no? O, ang kapatid na Ed Kuwa po ay aking kapatid sa Iglesia ni Cristo, no? So, ayan, magandang gabi po sa mga kapatid natin sa Payatas, no? At ayun, at salamat do sa mga, ayan, may mga nag-share. Thank you po, salamat po ng marami sa mga nag-share ng ating live, no? At ito ay nating serious, mga kapatid, kwentuhan tayo, no? At mga nakakatuwang mga development sa ating grupo at yung ating, alam nyo, itong minsan kailangan nating maging masaya rin naman, no, sa ating mga ginagawa sa buhay, no? At siyempre i-enjoy natin yung ating buhay sa anumang kaparaanan, no? Huwag tayo masyadong magpadala sa mga pagsubok sa buhay. Huwag nating pabayaan na tayo ay kainin ng ating mga emosyon, no? Opo. Kainin ng kalungkutan, no? Alam niyo po, ang mundo ay bat-bat ng pagsubok. Dahil sabi nga nila, tayo'y nabubuhay pa. Maraming bagay ang dadaan sa buhay natin. At yung mga bagay na yan, dapat po, malungkot man yan o masaya, dapat po ay may matutunan ang bawat isa sa atin, no? So, sabi ko nga kanina, sa panimula, we don't take it seriously. Madalas po, kaya po nagkakaroon ng kalungkutan ang mga tao. Lahat po ng bagay ay masyadong siniseryoso, no? Alam nyo, kanina nakita ko doon sa no, may video tayo na may storm surge, no? May hahampas na yung alon doon sa mga tao doon sa dalampasigan. Tumatakbo yung mga kababayan natin, tumatawa pa, no? So ganyan po ka-resilient ang mga Pilipino, no? Opo, dumadaan na tayo sa pagsubok na nagagawa pa nating maging masaya. So, alam nyo, yan po yung kakaiba sa mga Pilipino, no? We could, alam nyo, kaya nating yung mga bagay na alam nating nakakalungkot na, kaya pa rin nating igawing positibo. Opo. Pero risky po yun. Yung nakita ko kaninang sa video, nakakatakot po yun. Pag inabot sila doon ng malakas na alon, pagpalo ng alon na yan, hinampas ka, humampas ka sa simento, ay delikado po, no? Pero the other side of it, ang nakikita natin, kaya tayo natutuwa, no? They could still, no? Yung nakangiti pa rin yung mga kababayan natin. Ganyan tayo katibay, ganyan katibay ang mga Pilipino, mga kapatid. Nakakahanga, no? Nakakahangat ang mga kababayan natin. So maraming salamat, Carmel Golosino Opeña. Magandang gabi po. Salamat sa panonood, no? At ayun po, idaan natin. Alam nyo, sabi nga natin, as much as possible, yung mga stress natin na yan, dapat there are ways na mai-release natin sila na hindi po negatibo ang lumalabas, no? Ako po, alam nyo, pag time na ako pagod, ako stress, ang ginagawa ko po, nagbibidyoke po ako, mga kapatid, some sort of release, no? Hindi yung mag-iinom ka, tapos paglasing ka na, makikipag-away ka, maghahanap ka na ng trouble, may pagbubuntungan ka ng galit mo, ng inis mo. So, pangit po yun, mga kapatid, no? Pangit yan, no, mga kapatid. Hindi yan maganda, no? So, ang outcome niyan, pag na-trouble ka na, nawala na yung alak sa katawan mo, sa sistema mo, yan na ang problema, nagdagdag ka ng problema, mga kapatid. Whereas, maraming paraan ng paglalabas ng stress, no? So, sabi ko nga kanina, ang example natin hinahabol na ng alon, no? Yung mga kababayan natin, pero tumatawa pa, no? Parang naglalaro pa sila, no? So, resiliency, mga kapatid. In the face of danger or anything that will, cause us harm or will destroy our spirit, dapat matibay pa rin tayo.
Yan ang tatak ng Pilipino, no? Yung tibay natin, resiliency. No? Opo. Magandang gabi, Sir Antonio Wanillo. Yan. Thank you for watching. No? Ayan, dumadami na po yung nanonood natin mga kababayan. So, tonight, wala po tayong seryosong usapan. No? Oo. Ang pag-uusapan natin ay yung mga nakakatawang bagay, mga kapatid. No? Nakakatawang bagay. No? Opo. Ngayong gabi, mga kapatid, kanina pala, no, maraming nag-screenshots sa akin. No, siyempre, may mga natutuwa sa ating mga kritiko, yung mga basher natin, tuwan-tuwa talaga sila sa atin. Pati kay AJ, meron na namang na... talaga nakakatuwa, mga kapatid. Ano? Hindi po nakakainis, mga kapatid. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa, no? For example po, no? Ayan, may mga nag-PPM na naman para saan daw yung live natin. Sabi ko, it's nothing serious, mga kapatid, no? Yan, sagutin muna natin, mga kapatid, no? Oo. Tayo po ay magsaya, mga kapatid, no? O tayo ay maglibang, no? Ayan, ano po tayo, maging positibo ang ating tingin sa mundo, no? Pag naging positibo ang tingin natin sa mundo, tayo po ay magiging masaya, mga kapatid, no? There is no amount of money po na kayang bumili ng happiness. No? Hindi po kayang bilhin yan ng pera, mga kapatid, yung kaligayahan ng isang tao. Alam niyo po, yung mga taong may mabababaw na kaligayahan, hindi niyo po yan kayang palungkutin. Because small things means a lot to them. No? Dito sa One Gun Pilipinas, mga kapatid, ako, let us be honest, no? Let us be honest. May mga member tayo nagtatanong, sir, pag nagtuturo ka, wala ka nang bayad. Gastos ka pa sa toll gate, gastos ka pa sa gasolina, nag-aabono pa sa bala. What makes you doing this, sir? Ganun. Siyempre, alam nyo, may mga kasama na tayong nagtataka, no? Kasi they know for a fact, wala naman tayong pera, wala tayong pondo, wala pa lahat, no? Pero the enthusiasm is there, no? Andiyan yung ating enthusiasm. Maging si Admin AJ naman, no? Hindi lang naman po ang inyong lingkod. Maging ang Marco Yu Alday, nakikita natin yung enthusiasm. Maging ang Tatay Oscar de los Reyes, no? Ang Sir Jimmy Santa Rosa with her wife, Elmay Maños. Ganun na Ma'am Cathy at Marco Yu Alday, no? So, if you will notice, lagi kaming magkakasama, no? At very enthusiastic to what we are doing here in One Gun Pilipinas. Ano ba ang nagpo-fuel, mga kapatid? Ano ba ang pakinabang? Alam nyo, mga kapatid, pag nakikita natin yung mga kasama natin na natututo, gumagaling sa baril, at nagmamature as a person, as an individual, yan po yung happiness natin. Marami rito, tayo mga kapatid dito, nagte-testimony, magtatatawag. Alam mo, Admin Coris, ganito ganito nangyari, ganito. There are a lot of stories, no? Kaya nga minsan, maski in-interview na natin, si Julius Miguel Saludes, may mga experience niya. Sino ba siya noon before siya nag-OJP? There are may mga positive impact sa buhay nila. Na yun po ay kinatutuwa natin. Bakit po natin ikinatutuwa yan? Tayo po ay nagiging instrumento ng pagbabago ng mga tao. Pagbabago po in a positive way, mga kapatid. Yan po ang nag-e-encourage sa amin na maging enthusiastic sa mga ginagawa namin. Sinasabi po natin, hindi lang po pera. Hindi lamang po pera ang mahalaga sa buhay ng isang tao. Sabi nga ng father ko, ang pera ay lang yan, ginagastos. Ang pera ay ginagamit. Huwag daw po tayo, ang tao ay gamitin ng pera. Huwag daw hayaan natin na yung money, money will use us. Tayong mga tao dapat ang gumamit sa pera, no? Yan ang sabi ni Father, no? Alam niyo po, yung pera at yung positibong ginagawa natin, no amount of money can pay, can compensate yung nakikita nating impact dun sa mga kapatid natin sa One Gun Pilipinas. That is why we are very enthusiastic sa ginagawa natin. Alam niyo po, yung shooting skill lang, pag nagbabago na, kikita na natin na nasa Pioneer Range, gumagaling yung member.
Kaya nga sabi ko po, human trophy, mga kapatid. Human trophy, no? Oo, I'm not into yung mga trophy na napapanalunan sa shooting competition, no? Actually, mga kapatid, I'm not into it now. Ang iniisip ko ngayon, nakikita ko yung tao, gumuhusay, gumagaling, nag-i-improve. Mas mahalaga po yun para sa atin. We change lives, mga kapatid. Nagbabago ang buhay ng tao. Nagkakaroon ng skill, nagle-level up ang skill. And we are proud to say na nagkaroon ng impact yung triad. So, yun po ang nagpapasaya. At yun po ang nagpo-fuel sa amin sa leadership para magpatuloy po dito sa ating ginagawang advokasya. No? So, forget about anything, no? Yung mga kritiko, mga bash, yung mga tinatawag nating demolition na efforts na yan. Ang tao po ang magpapatunay. Ang mga miyembro po ang magsasalita. Yun po ang totoo, mga kapatid. Kanina po, ito nga, kaya nga sabi ko po, nakakatuwa na pag-usapan, Kanina po, may nag-send tayong kasama, no? I will not mention the name na lang, no? Opo. Pero, naiirita dun sa post, no? Naiirita dun sa post. Ang sabi ay ganito, no? Teka lang, hanapin natin, no? So, tawa po ako ng tawa talaga, no? Saan na ba ito? Ang sabi niya ay ito, no? Yung sa ating kabilang FB group, no? Ang sabi niya, kaya pala may Pilipino na mukhang ape, kagaya ng nasa picture, no? Ako at saka si Admin AJ, no? Ape, no? Oo, ape daw, no? Kaya daw may mga Pilipino na mukhang ape, no? Then all of a sudden, may nag-repost may nag-repost po nung sa allegedly binura daw ito, binura, no? So may nag-repost naman na itong account po na ito, until now hindi ko po siya ina-accept, no? I will not mention the account, no? Itong tao na to, kasi po nag-request yan before 2 months ago yata or parang last month, no? Nagre-request tong mag-join dun sa ating FB group, yung official na OGP FB group. Hindi ko po inaccept kasi sabi ko mag-send po kahit any valid ID. Walang sinend po. So, na-decline, mga kapatid. So, sabi ko nga po dun sa ating bagong official FB group, kapag hindi nag-send ng LTAP ID or any valid government ID, hindi po natin pwedeng i-accept, no? So, lately po, itong account na ito, I will not mention the account, no? Kasi alam nyo, we don't have that right to mention anybody here, no? Wala tayong karapatan. Bumanat doon sa kabilang FB group na yon, no? Tumira ng tumira. At minsan may mga posting pa ron, naggagrab pa ng mga picture ko. Anyway, I don't care about it kasi public post naman yan, no? Public post yan, okay lang po yan. Wala tayong magagawa dyan, no? Public consumption yan, eh. Nireplyan niya kanina, natuwa po ako doon sa post, no? Ang sabi niya, ito, no? Sinagot niya sa picture namin ni AJ na mga unang Pilipino daw mukhang ape, no? Opo. Ang sinabi nitong account na to, Homo luzonensis, taong tabon, no? Sabi niya, kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga unang tao sa Pilipinas, lahat tayo ay galing dyan. Maliban na lang kung ang ninuno natin ay nalahian ng Kastila o ibang lahi. Kasi totoo naman po, may nalahian ng Kastila, may nalahian ng Amerikano, ng Hapon, ng Chinese. So, ibig sabihin, kung nahaluan ka, hindi ka bilong dito sa mga taong tabon at Luzonensis kasi nahaluan ka na, no? So, ano ka na? Crossbreed, mga kapatid, no? So, ituloy natin, no? Sabi niya, pero bilang Pilipino, dapat dapat tanggapin natin kung saan tayo nanggaling, sabi niya, no? Mahalin natin ang mayaman nating kasaysayan. Yun, ang galing, no? Di ba? So, totoo naman po, no? Totoo po yun. Alam nyo, sa Australia, may tinatawag na aborigines, no? Bago po na kuha yan ng mga British, yung Australia, ang unang mga inhabitants diyan ay yung mga tinatawag na aborigines, no?
So ito yung parang version ng taong tabon sa Pilipinas, tsaka itong Homo luzonensis, no? Sa Europe naman, meron silang tinatawag na Cro-Magnon, tsaka yung taong Neanderthal, mga kapatid, no? So yun yung mga unang ano nila, species ng human, no? Human-like, no? Parang ganun, parang ape na human, something like that. Hindi po tayo magaling sa ano, no? Sa history, no? Actually, pagdating sa mga origin ng mga human being, hindi po tayo ganun ka well-versed, no? Pero ganun din naman sa Europe, may Neanderthal at taong Cro-Magnon. Sa Australia, may mga aborigines kung tawagin. Yun yung mga first inhabitant ng Australia, no? So, the thing is, bakit natin to pinag-uusapan? Alam nyo, tama po yung itong account na ito, itong troll account na ito na sinasabi niya na ano ba yung sinabi niya ulit? Basahin natin. Ayoko pong mag-create ng sarili kong words, no? Bilang Pilipino daw po, dapat tanggapin natin kung saan tayo nanggaling, no? Sabi niya, no? Mahalin natin ang mayaman nating kasaysayan. So parang sinasabi niya, pag hindi natin tinanggap na doon tayo galing sa ganung klaseng origin o pinanggalingan, parang sinasabi natin hindi natin tinatanggap na tayo ay totoong Pilipino. No? Very smart, no? Napakatalino. No? Very smart. Matalinong tao. At matalino ang pagkalatag ng kanyang statement. No? So happen daw, binura, no? Binura na. No? Kasi nagbumerang na, bumalik na. No? Ito po ang problema nating mga Pilipino. Sometimes we are eaten up, kinakain tayo ng colonial mentality. Pag hindi matangos ang ilong mo, hindi ka mistiso, hindi ka gwapo, no? Opo, ganun ang presumption, no? Ganun po ang presumption. Sometimes we don't really hindi natin pinapahalagan yung mga original na meron tayo. Tradisyon at kultura na meron ang Pilipino, no? Gusto natin yung imported, no? Pati itsura gusto natin imported. Kailangan mistiso ka bago ka maging artista, no? Pag hindi ka gwapo, dapat komedyante ka lang, no? Opo, ganun. Kasi nakakatawa ang mukha mo pag hindi ka gwapo. Alam nyo, sa Amerika, no? Pag titignan natin, alam nyo sila, Morgan Freeman, hindi po yung gwapo, no? Si Wesley Snipes, hindi gwapo yan, no? Makikita nyo naman yung ng mukha. Pero, bakit sila naging artista sa Amerika? Because they have that talent, mga kapatid. They have that skill, no? So yun po ang binabayaran sa kanila, hindi yung itsura. Yung quality of an actor na they could portray a role that will fit to them. Yun po siya, mga kapatid. Nakakalungkot lang po pag mukha kang Pilipino, mukha kang sinaunang Pilipino ang pagmumukha mo, ay tatawanan ka, no? So, pag tinawanan mo yung unang mga tao sa Pilipinas, you are laughing at yourself. Tinatawanan mo ang sarili mo. Ang sarili mong pinanggalingan, mga kapatid. So, pag tinawanan mo ang pinanggalingan mo, ano ka na, mga kapatid? Ano ka na, no? So, yun po, no? Nakakatuwa, no? Minsan, nakakalimutan natin na ano ba ako? Sino ba ako bilang Pilipino? Saan ba ako nanggaling? No? So yun, no? Kita nyo talaga, no? Yung pamagat pa lang, no? Sabi niya, kaya pala may mga Pilipino na mukhang ape, no? Mukhang ape, no? Well, meron naman talaga tayong resemblance sa mga ape, mga kapatid, no? Opo, meron talaga, no? Oo. At ayun na nga, maganda yung pagkakasabi niya, yung Homo luzonensis. I think ito some part of Luzon, kaya Homo luzonensis. Yung taong tabo naman, it is found in parang Palawan nata, if I'm not mistaken. Diyan makikita yan, yung mga remains nila, yung mga relics ng mga unang tao na kung tawagin ay taong tabo, no? Opo, mga kababayan. So yun, no? It's very important, no? Very important na maintindihan natin yung ating pinanggalingan, yung ating original na kultura. Sabi ko nga po sa inyo, minsan matatawa kayo. English ng English, no? Pero minsan, kaka-English po, yung thoughts naman, paulit-ulit lang, no?
Paulit-ulit lang po yun, no? Ako po, minsan nakakapag-English lang tayo pag hindi ko na kayang Tagalogin yung words, no? There are words na mahirap Tagalogin, mga kapatid, no? Lalo pag mga technical terms, no? Mahirap Tagalogin, mga kapatid. Pero alam nyo po, it doesn't necessarily follow. Hindi nangangahulugan na kapag kayo ay magaling na mag-English, talagang matalino na kayo, mga kapatid, no? Sometimes, the important is the content, no? Yung bearing, no? Yung laman ng inyong sinasabi. It's a very important thing. At yung paano nyo ilatag yung narratives. That's very important na maintindihan. Kasi alam nyo, pag nagsasalita tayo sa social media, nagsusulat tayo sa comment section, it will reflect kung ano po yung ating mental state, yung ating inner us, inner you, mga kapatid, kung ano yung nasa loob mo. Makikita po yan sa how you attack, how you place your words, kung paano mo ilapat ang mga salita. Ma-identify mo na kung anong klaseng tao ito. Ano ba yung ano ang kanyang intention? Ano ang mission niya? Bakit niya ginagawa? Sinasabi ito? Ano ang purpose niya? Makikita niyo po yun, no? Kung may mali siya ba or he's only telling the truth, madali pong malaman, no? Kaya mga kapatid ko, ang paalala, palaging paalala, no? Pabayaan nyo na po itong mga nakikipag-troll account na yan, basta po hindi member, no? That is why we avoid, lagi naming sinasabi na, minsan po, alam nyo po yung kakasalita natin, kakakomment natin, nag-a-unmask tayo, no? Ina-unmask natin yung dapat hindi natin i-unmask. Bigyan ko po kayo ng example, no? Tinitrigger ka para magalit ka. Dahil sa galit mo, nag-react ka. Opo, nag-response ka, no? Yung response na yun, mga kapatid, I doubt kung maganda pa ang sasabihin mo dahil galit ka, no? So, embes mabuti kang tao, dahil nagalit ka, magiging masamang tao ka, kapatid. Kasi pangit yung sinagot mo. Negatibo din, no? So, nadala ka nitong mga trigger, na to. Ito, trigger mechanism ito, para ikaw ay magalit, mainis, at mag-negative comment or violent reaction, mga kapatid. Kaya po, ayaw namin sana na kayo ay mag-engage. At maraming salamat sa mga member na hindi po negative engagement dun sa ating mga kritiko. That is sign of maturity, mga kapatid. Sign of maturity. Wag po tayo talagang makita sa pakikipag-away, mga kapatid. In the first place, sabi ko nga, tayo ay legitimate gun owner. Tayo ay LTAP holder, no? Pumasa tayo sa neuro. Hindi naman tayo mga addict dahil tayo ay nag-drug test naman, mga kapatid, no? So, as a gun owner, no? Having LTAP, meron kang LTAP, you are expected na you are of sound of mind and body. Maayos ang iyong pag-isip. So, yun po yung dahilan kung ba't ayaw namin kayo maki-engage. Kasi gusto naming makita na kayo po ay mature na, kayo po ay may tamang na po kayo. Discretion. No? Ano ba yung discretion, mga kapatid? No? What is discretion? No? I-define natin, basahin natin what is discretion, mga kapatid. Opo. Wag tayong magsariling salita, ika nga, no? Opo. Oo, wag maging opinion lamang, no? I-define natin what is discretion, no, mga kapatid, no? Opo, ito po ang discretion, mga kapatid, ano? Opo. Yan ang discretion. Basahin natin, mga kapatid, no? The quality of behaving or speaking in such a way as to avoid causing offense or revealing private information, no? So, ulitin ko po, ha? The quality of behaving or speaking in such a way to avoid causing and revealing private information. Yan po yung discretion. Ibig sabihin po, maingat tayo sa mga pananalita, pagsusulat, no? So, we are avoiding mga offensive, mga words and offensive writings, yung mga talagang nakakainis, nakaka-offend, nakakabwisit, nakakasira ng araw. Ang normal po na tao ay hindi po mag-e-engage sa mga ganyan. Mga negative argumentation, yung mga conflicts and frictions, no? Lalo po tayong mga gun owner. So yan po yung paulit-ulit na pagtuturo namin dito. Kaya
ayaw po namin na kayo po ay mahulog, matrap sa mga ganitong trigger mechanism na ginagamit ng mga kritiko at ng mga basher, mga kapatid. Opo. Kasi po, mangyayari dyan, magagalit kayo, no? Papasukin din kayo ng dyablo. Ang trabaho po ng dyablo ay inisin ang mga taong may mabubuting puso. Para lukuban ni Satanas ang inyong mga puso at isip, kayo magsalita ng pangit, kayo ay maglabas ng mga negatibong salita at kilos. Tuwang-tuwa po ang dyablo sa ganyan, mga kapatid. So, kung kayo po ay na-trigger, talo po kayo. Talo po kayo. You cannot live a normal life kapag kayo po, lahat ng intriga, lahat ng kritisismo ay tinanggap ninyo ng tinanggap at nagbuga kayo ng negatibo. Because of that, you will never be happy, mga kapatid. You will never be happy. Sana po, itong ating mga pagtuturo, mga kapatid, na ito ay naiintindihan ninyo na ganun po kahalaga, no? Yung how to manage itong mga klaseng ganito ng mga pagkikritiko sa atin. Yung mga bashing na yan. Kasi normal na po yata talaga ito sa social media. Yung maghahanap ng katotohaan, tatawanan yung ilong pango, mukhang unggoy. Oo. And who we are to judge, mga kapatid? Sino po tayo para magsalita at mangusga, manlait ng ating kapwa-tao? Sino tayo, mga kapatid? Sino tayo? At ayun, meron pang isa, no, nakakatawa. Ito talaga si Admin AJ, talagang alam niyo naman alam niyo ang Admin AJ. Before we started One Gun Pilipinas, hindi po talaga yan advocate na katulad natin. Nagsimula si Admin AJ as vlogger, no? Vlogger talaga si Admin AJ nung magsimula. So content creator talaga, yun talaga yun, no? Kasi there's a big difference between an advocate and a vlogger, no? So, siguro, ipaliwanag ko kung anong difference, no? So, i-google natin ulit, what is vlogger, no? Ano ba ang vlogger, no? A person who regularly posts short videos to a vlog, sabi niya, no? Yun daw yun ang vlogger, no? So, hanapin pa natin ang ibang ibig sabihin ng vlogger, no? Hanapin pa natin, no? Ang sabi niya, ito ay Cambridge, no? Cambridge, no? Someone who writes a blog, records of someone ideas, opinions, or experiences that is put on the internet to other people to read, no? So, meron daw political blogger, may food blogger, so on and so forth, no? Now, we will answer that, no? Bakit ba may iba't ibang uri ng vlogger, no? Opo. Mostly po ang vlogger ay they are for the views, mga kapatid. Let us be honest. Ang mga vlogger po ay aiming for monetization, mga kapatid. Kasi may income naman talaga. YouTube, TikTok, itong Facebook, meron, no? Meron. If you will notice, mga kapatid, ako, napapansin nyo, no? Itong page ko, 3,300 lang ito, no? Pag ako nagla-live, hindi ko po sinasabi sa inyo na pakipalo po ako, pakisubscribe, maski sa YouTube ko pa. I don't say that, mga kapatid. I don't know kung may narinig kayong sinabi ko yan sa kahit yung mga lumang YouTube ko na subscribe po kayo, no? Para matulungan nyo ang channel ko to create more videos. Please, subscribe and like and follow my YouTube channel. Wala po akong sinasabing ganun. Kahit balikan nyo po yung aking mga lumang videos, I don't say that, mga kapatid. Why? Because ako po ay advocate. I consider myself as a responsible gun ownership advocate. I don't consider myself as a vlogger. Apo. Mapapansin nyo yan, ito maski itong page, I don't ask somebody na kayo ay mag-follow or mag-subscribe. Minsan po, pag may nagbibigay pa ng star dito, sabi ko, wag na po kayo magbigay ng star. Kasi nga ayoko pong isipin ng tao na I'm taking advantage of this live para kumita po ng pera sa mga stars na yan, no? So, to be honest, wala pong income itong aking page. Kasi nga po, hindi ko naman pinopromote na ipalo nyo ako. Ano po? Kasi nga po, we are not for monetization, mga kapatid.
mapapahiran tayo ng issue. Hindi, vlogger lang yan si Congressman. That is not the case, mga kapatid. Makikita nyo, 3,300 lang po ang ano nito, ang aking follower, no? So, I don't invite people na, oh, follow nyo ako, ganun-ganon. No, mga kapatid. So, iba po ang advocates, no? I-define natin what is advocate, no? Para maintindihan po natin, mga kapatid. Advocate, no? Ayan. Asensya na kayo at medyo mabagal tayo mag-type, no? What is advocate, mga kapatid, no? Sabi niya, a person who publicly supports or recommends a particular cause or policy. So yan pala ang ano, no? Ang advocate pala ay may cause, no? May cause siya, no? What is the best meaning of advocate? Sabi niya, no? A person who works and argues in support of another cause, especially daw, in court naman daw to, ibang definition to, sa korte naman ang pinag-uusapan, no? What does an advocate mean? Sabi niya, advocacy simply means promoting the interest of someone or a group, including yourself. Yun, kasi ganun po, pati sarili ko, no? Totoo po yun, no? This can be asserting your rights in tense situation, but it is also actually expressing your opinion when the group decides where to eat daw. Sabi niya, kung saan tayo, yung direksyon ng ating grupo, ng ating intensyon, no? Ng ating cause, no? Who is called an advocate? Sabi niya, an advocate is a professional in the field of law naman daw ito. Iba naman to, no? Sa batas naman pala itong definition niya, no? What is another word? Yan. Hanapan pa natin na magandang ano, no? Magandang meaning ang advocate. So yan. So, ibig sabihin po, yung person po sa advocate, ayan, siya po yung, he's standing for a certain cause, no? Yung tao na ito, no? Tayo, yung mga nasa One Gun Pilipinas, we can consider ourselves as advocate. We are advocating responsible gun ownership. We are advocates. Kaya nga sabi ko po sa inyo, that is the difference between a blogger and an advocate. We are standing for a cause, mga kapatid. We are not standing for monetization. We are not doing blogging for money. We are doing it for a cause, no? Kaya yan, maraming nag-vlog, no? Sasabay sa issue, maninira ng kapwa-tao para sumikat, panuurin yung vlog nila, no? So yan ang madalas pong nangyayari sa social media. Para sumikat ka, titirahin mo yung isang tao, yung isang kapwa-vlogger or politiko, para mapansin ka. Panuurin ka ng tao. No? So, you're stepping on someone's foot para ikaw ay makilala. And that's bad, mga kapatid. Masama po yan. Para sumikat ka, ay titira ka ng tao, manglalait ka, iinsultuhin mo, si Apeng, yun. O si fake ranger admin AJ, no? Ganon, no? Mga taong ape man ang muka, no? Opo, mga mukang unggoy, ayan. So, mga kapatid, uulitin ko kung ano po yung sinasabi nyo at isinusulat nyo, yan po ay tatalbog sa inyo. That defines who you are. That is who you are. That is your character. Ikaw yun, mga kapatid. Ganun ka. Inaanmas mo kung ano ka talagang klaseng tao. So, wag po tayong magalit pag ganun po yung ginagawa ng tao. Kasi there is something wrong with this person, no? Ang mga taong may problema po sa sarili, sa pag-iisip, sa karakter, ay inuunawa po sila, mga kapatid. Dahil tayo po ay normal. Normal tayo, mga kapatid. Tama yung ating pag-iisip, tama yung ating mga pananaw sa buhay. Pag pinatulan po natin yung mga ganun, mga kapatid, ibig sabihin po, mas malala tayo sa kanila. Kasi, alam na nga nating may problema, pinatulan pa natin, mga kapatid. No? It's no difference yung taong
lumabas sa isang mental institution. Alam na nating may pinagdaanan yan, no? Sinuntok ka, sinuntok mo, hinugbog mo pa. Instead of iwasan mo na. Ganun po ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Alam nyo, dito sa BJMP, madalas po kami nagdadala ng mga PDL na nagkakaroon ng mga problema sa pag-iisip. Kahit po nagwawala yan, hindi po namin yan sinasaktan, no? Opo. Alam nyo po, before, nung ako po ang Quezon City Jail ay naka-assign pa sa Kamuning, no? I-share ko lang, mga kapatid, no? Part of the story. Yung aming NORIC, kung tawagin namin nung araw, yan ang dispatcher namin sa escort, no? The former Senior Inspector, pangalan nito Sir Kaminok, no? Ang apelyido ni Sir Kaminok ay Sir Kaminok, no? Sargento pa lang si Sir no, nung time na yon. At nag-retired yan, Senior Chief Inspector yata, Major retired, no? Lahat po ng mga PDL na may problema, no? May psychological issues. Sa akin po yan pinapa-escort, no? Opo. Dahil bakit po sa akin binibigay madalas? Kasi I know how to handle them, no? May kwento yan, mga kapatid, no? Dala-dala ko tong PDL sa korte, no? So, sabi ni Sir Kaminok noon, ano bang pangalan nito ni Sir, first name ni Sir Kaminok? Sabi niya, Corix, sabi niya, ikaw bahala ka na dyan. Alam niya, may sometimes yan. Pag sinabi ka sa amin sa jail na may sometimes, may problema sa pag-iisip, no? So, dinala ko po sa hearing, no? Pagdating po doon sa labas sa holding area, sabi sa akin ng PDL, sabi niya, Sir, sabi niya, alam mo, sir, sabi niya, sabi ng nanay ko, gwapo daw po ako. Sabi niya. Pero sabi naman ng kaibigan ko, pangit daw ako. Sabi niya. Sabi niya, ikaw, sir, anong tingin mo sa akin? Sabi ko, tingin ko tama ang nanay mo, no? Opo. Sabi ko, sigurado, maganda nanay mo, di ba? Sabi ko sa kanya. Opo, sir, maganda po ang nanay ko. Sabi niya. Oh, maganda nanay mo, tapos lalabas kang pangit. Imposible yun, kako. Kasi kung pangit ka, baka kako hindi ka tunay na anak, kako. Oo nga, sir, no? Sabi niya, tama ka, sir, tama ka. Opo. So, ayun, settled yung PDL. Kasi, alam nyo, minsan po, may kapwa PDL, pinaglalaruan nila mga yan. Kaya minsan, sinisita ko, huwag nyo nang anuhin. Huwag nyo nang kulitin. Kasi may, alam nyo naman, kulungan, no? Tsaka puro lalaki, makukulit yan, eh. Lalo itong mga PDL, may kakulitan talaga mga yan. O sisitahin ko, huwag nyo nang anuhin, pabayaan nyo. So, ito na po, nung ipapasok ko na sa hearing, mga kapatid. Ito, hearing na po yung PDL, no? Pagpasok sa loob, yung PDL po, tumitingin-tingin sa kisabi ng courtroom. So, itong judge, I will not mention the name of the judge. Mainit na po talaga ulo pagdating. Pagpasok po, una po ako sinigawan, eh. Ikaw, Mr. Jail Officer, anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Siyempre po, I need to manifest. Sabi ko, Your Honor, I'm sorry. Sabi ko, for today's hearing, kako, at least we have, parang nasa ano yan eh, judgment day po kasi pag judgment day po, ang dami namin PDL na dinadala sa City Hall, no? So more or less, parang sinabi ko, we have around 200 plus PDL for ano, kako. For today's hearing, we have 200 plus, hindi ko na maalala eksakto, no? Mga 200, dami, no? For today's hearing, no? Yung judgment day po kasi ano yan, mga Thursday yan inaano sa isang buwan, napakadaming PDL during that time na ihihiringan. Kasi yan po yung mga panahon na marami ring lumalaya pag judgment day, no? So, yun po ang minanifest ko rin sa judge. Sabi ko, Your Honor, for today's hearing, we have about 200 plus PDL about to na mag-hearing, no? So, tumigil na po yung judge. Hindi na po niya ako pinagalitan kasi nakapag-explain naman tayo. So, sumunod, nakita niyo yung PDL po, palingon pa, tingin-tingin sa kisame. Sabi ni judge, Mr. Jail Officer, parang may problema itong PDL na to, bakit dinala mo pa ito dito? Sabi sa akin. Siyempre po, nag-manifest na naman tayo. Sabi ko po dun sa judge, sabi ko, Your Honor, kako, we don't have any authority to bring the person to National Center for Mental Health without the court order, without your court order, Your Honor. Sabi ko sa judge. Okay, sige, i-ano ko na lang yan. Ipadala nyo sa ospital. So, yung PDL po, patingin-tingin po pa rin sa kisame, no? Sabi nung judge, ikaw sa tingin mo, nasan ka ba ngayon? Alam niyo po, sinagot ng PDL. Siyempre po, sir, nasa Pilipinas po ako. Sabi niya, tawanan yung mga tao, mga kapatid.
Tinanong siya, nasaan ka ngayon? Sabi sa kanya, di ba dapat isagot niya, nandito po sa loob ng courtroom. Ang sinagot niya, nasa Pilipinas daw siya. Siyempre naman sir, sabi niya, nasa Pilipinas po ako. Sabi niya. Parang may balagbag pa siya sinagot eh. Ang ginawa po ni Judge, pinalabas po sa akin yung PDL. So we should understand mga kapatid, pag may mga taong ganito, may mga problema na sa pag-iisip, may pinagdadaan ng problema, madalas mga kapatid, kailangan palawakin natin yung ating pangunawa. So yun po yung mensahe ko mga kapatid, kaya ko po shinare tong kwento na ito, no? So pag may problema po ang tao, may pinagdadaanan o may mga problema sila sa pag-iisip or meron silang mga personal issues, huwag po nating papatulan. Lalo po itong alam nyo sa internet, maraming tao na nagiging release po itong internet, no? Kaya nga po nagtatago sa troll account yan eh. Ayaw nilang makilala pero gusto nilang ilabas yung kanilang mga nararamdaman, yung galit nila sa mundo, yung pukot nila, yung inggit nila sa kapwa nila. That's the only way for them to release it. So magtatago sila sa troll account at magsasalita sila ng mga pangit sa kapwa-tao. That is the way para sila ay sumaya, gumaan ng pakiramdam. So nakakaawa po mga kapatid. Maawa tayo sa kanila mga kapatid. Huwag natin silang kagalitan. Maawa po tayo sa kanila. So kaya po ako, hindi ako nagagalit sa kanila mga kapatid. Kasi we have to understand them. Kung ano man ang pinagdadaanan nila. We might as well pray for them para po sana magbago sila at magkaroon ng realization na bakit ko ito ginagawa? Bakit ko ba nilalait si Apeng? Bakit ko ba nilalait si Ranger Stolen Valor? No? Bakit ko nilalait yung One Gun Pilipinas? No? Na nagsisilbi naman sa kapwa-tao, sa kapwa Pilipino, no? Mga kapatid, I hope you get the point, no? Yung nagagalit na member, sir, iniinsulto ka na, bumapayag kang ginaganyan. Mga kapatid, yan, lalo yung mga nag-PPN, nagsisend ng screenshot. Ito po yung dahilan kung bakit ko po hindi ako nagagalit sa kanila. Hindi tayo nagagalit sa kanila kasi inuunawa natin sila. Minsan ako po, nagwo-worry lang ako para sa mga member kasi ang member po ay gigil na gigil, galit na galit, lalo to mga kapatid nating nasa parte ng Mindanao. Pero ngayon medyo okay na sila, no? Kasi naiintindihan na po nila yung paliwanag na sabi ko, we do not engage people like that, no? Kasi po, we want One Gun Pilipinas to become a matured, a professional organization of gun owners, no? Of responsible gun owners. Tawanan lang ninyo mga kapatid at ipag-pray natin sila na sana ay hipuin ng Panginoong Diyos ang mga puso at isipan nila. Magliwanag ang kanilang mga pag-iisip. Hipuin ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesukristo ang mga puso, ang mga isip nila na sana po ay hindi puro negatibo ang lumalabas sa kanila. Alam nyo, minsan nakakalungkot to. Meron pa dyan, nakita ko minsan, family man, no? May pamilya, kasama ang pamilya, may anak dun sa profile pic. Tapos ang comment, grabe po, napaka-brutal, mga kapatid. Imagine this, mga kapatid, no? May family picture ka. Na you portray you're a good person, you're a family man. Nabasa ng anak mo yung pagsasalita mo ng mga comment mong balagbag, pangit, o offensive. Do you think po ang anak nyo ay igagalang kayo? Or irerespeto kayo. Much worse, baka mamaya gayahin kayo ng anak nyo na parang okay lang yan, ginagawa naman ng tatay ko yan. So yung mga portrayal na gano'n, nakakalungkot kasi parang ang buting tao kasama yung pamilya sa picture, kasama yung asawa, nakabarong pa minsan mga kapatid, no? He's wearing well-dressed, no? Nakabarong, pero alam nyo yung lumalabas sa mga comment section, it's very offensive, very brutal and vulgar talaga. Vulgar, grabe. So nakakalungkot, no? Ba't kaya sila ganun? Pero sila na lang po ang makakasagot sa sarili niya. Pero the thing is, kung kayo po yun, nabasa ng anak nyo yun, ng asawa nyo, parang kabaliktaran nung ipinakikita ninyo. How could you gain respect, no? Pag ganun po yung mga words na lumalabas. Uulitin ko mga kapatid, hindi ko po, sa One Gun Pilipinas, hindi po kayo pinipigilan mag-self-expression. Yung sabi sa kabila, ano daw to, martial law, diktador, si Congressman, yan, diktador yan. Ayaw niya yung ganyan.
Kailangan sumunod kayo dyan. Poon na Corexman daw yan eh. Pero the thing is, kaya po namin kayo tinuturuan ng ganun. Kasi we want you to become matured person. We want you to become a responsible one. Kasi nga, ang ina-advocate natin ay responsible gun ownership. Ang taong arugante po ay nakakatakot na mag-ari ng baril. Lalo po ang behavior ay talagang napakaalam nyo yung sobrang negative. Yung magsalita ng pangit, brutal. Pag may baril kayo at ganyan ang attitude nyo at nakatapat kayo ng may baril din na parehas kayo ng attitude, malamang sa malamang magbabari lang kayo. Yun po ang dahilan. Hindi po namin pinipigilan dito sa Wanggang Pilipinas yung self-expression. Yung karapatan nating magsalita. Provided yan ang Constitution. Mayroon tayong sinipa before dito na matinding basher din natin. Yun ang sinabi niya eh. Ay, ma-Pilipino, sir. May pa-English pa ron sa response sa akin. And I have my right to self-expression is protected by the Philippine Constitution, sabi na. English, no? In English din natin ang sagot. Ang sagot natin, for your information, sir, no? Our right to self-expression is not there. We should not tend to abuse it. No? When we use our right to self-expression, it should be coupled with responsibility and accountability. No? Lagi natin sinasabi yan. Ang lumalabas sa bibig mo at ay sinusulat mo, may pananagutan ka dyan. Pag yan ay lumagpas na doon sa parameters na pinapayagan lang ng konstitusyon at ng batas. When it become libelous, no? When it become destructive, no? When ay nakakasira, nakakapanakit, at libelo ang kalabasan ng pananalita, you will be held responsible, no? You will become accountable. Mananagot ka sa batas. So, hindi po absolute, no? Hindi absoluto, meaning, ang self-expression po ay may limit yan. Yung pagsasabi ng ating nararamdaman, ay hindi po dapat umabot yan na tayo ay nang lalait, ng magsasalita ng mga masasama, na nakakapanira sa reputasyon ng ating kapwa-tao. Sana po maintindihan nyo, no? Yung self-expression, hindi po yan absoluto. May, po yan, may kaakibat po yan, na limitasyon. Dahil meron pong kasong libelo. Kaya ngayon, meron ng cyber libel, mga kapatid. We should be careful. Lagi naming sinasabi yan, no? Dahil sa pakikipag-away nyo sa social media, tagtatanggol nyo sa OMGP, nakapagsalita kayong masama, kinasuhan kayo ng libel. That is why, mga kapatid. Opo. Sana po naintindihan, no, Sir Anthony Juanillo. Magandang gabi po, no? Yes, put God in the center of everything. Opo. Ayan, sasabihin na naman, kulto na naman si Wanggang Pilipinas. No? Bakit ba kapag isinasama natin ang Panginoong Diyos sa ating mga ginagawa, sinasabihan tayo ng kulto, no? Alam niyo po, ang tama ay dapat lagi tayong may gabay ng puong may kapal. Upang hindi tayo magkamali. Yan ka nga po yung kanina, dinify natin yung discretion, mga kapatid, no? Po. Kasi careful tayo, pag may discretion tayo, maingat tayo, mga kapatid. We are very tactful, we are not tactless. That's the value of it, mga kapatid, yung mga tinuturo natin sa OGP. So yan, sabi ko nga, sukatan din natin na tayo ay hindi nakikipag-away kung talagang kaya nating panindiganan yung ating tinitindig na advokasya sa Wanggang Pilipinas na no negative engagement, hindi tayo makikipag-away as much as possible. Ako po, tinitrigger nila ako para ako magalit, makipag-away, magsalita ng masama. Hindi nyo po yan magagawa sa akin, mga kapatid. Unang-una po, nagtatrabaho ko sa piitan. Pag nagtatrabaho ka sa piitan, dapat ang pasensya mo ay kilometro, mga kapatid. Yung taas ng disiplina ng isang jail officer po ay dapat talagang nandoon niya sa pinaka-level na, kumbaga, sa ordinaryong tao ay hindi tolerable. Remember po yung mga tao na nasa loob sa amin, sa loob ng kulungan. May mga problema po sila. No? May mga dahilan ba't sila nakakulong. So, kailangan po ang mga jail officer na katulad namin ay may mahabang pangunawa. Otherwise, it's either baka mamaya, pinukpok mo na yan o ano pang nagawa mo dyan sa tao na yan pag hindi ka nagpasensya, mga kapatid. At hindi mo kayang i-handle yung stressful situation sa kulungan.
Ganyan po kahirap ang trabaho ng isang jail officer. Kaya that is why I understand, napakahirap ng neuro namin. Dito po, sa promotion pa lang, neuro, napakahirap na bago ka mo promote. If I'm not mistaken, kami po, parang 2 beses kami nag-neuro exam, written exam. Imagine that, organic, ano na po ako, personnel na ako. I'm already 19 years in the service, pero yung pagpapopromote, mag-neuro ka ng pagkahirap-hirap. No? Doon ko po naintindihan bakit ganun po yung neuro ng BJMP. Kasi, hindi po ordinaryong mga tao yung inahandle namin sa kulungan. And here comes kritiko, basher, titirahin tayo. I'm sorry mga kapatid, hindi nyo po ako matitrigger. No? Kasi po, na-train na po tayo mag-handle ng mga ganyan. No? Na-train po tayo mag-handle ng ganyan. Nakakatuwa lang po kasi ako, nababasa ko, nakikita ko po yung inyong psychological state. And nakikita ko yung intention ninyo. Kaya nga po mga kapatid sa OGP, sabi ko nga, yung patience nyo ay pahabain, yung pasensya, unawa. Ang importante po ngayon ay sa kabila ng ating maraming pagsubok sa pagpapatupad ng TRED, ay nakakaraos siya mga kapatid. Yung grupo ay nakakaraos. That's very important for us, no? Po, napakahalaga niyan, no? At susunod mga kapatid, ito na. Meron naman si AJ naman, no? Alam nyo to siyempre vlogger nga, kaya naputol tayo yung usapang vlogger. Bago nag-OGP si AJ, vlogger talaga ito, content creator, no? Last night, eto na, no? May vlog si AJ, no? Nakakumot siya, no? Ayan. So, alam nyo naman, ang admin AJ ay talagang masayahing tao ang admin AJ, no? Ito. Natawa rin po ako ng tawa rito kagabi. Tuwan-tuwa po talaga ako. Alam mo? Ayan, no? So, nakakatuwa, no? Tawa ako ng tawa, no? Kagabi. Sabi ko talagang ako puro no? Ano po kasi, vlogger talaga si AJ. Vlogger na naging advocate. No? So, inilagay doon sa kabilang kung ano-anong pinagsasabi, no? At sabi, squatter daw si AJ. No? Nakatira daw sa squatter, no? So, alam nyo mga kapatid, to be serious, no? Pasensya na kayo, naglukoy nga, no? To be serious, mga kapatid, no? Seryoso tayo. It's very important po na ang tao, saan man siya nakatira, no? Nakatira man siya sa kondo, nakatira siya sa mansyon, nakatira siya sa kubo, or is living in a place na sabihin na natin Islam area. I myself, mga kapatid, nung maghiwalay si father ko at si mother ko, kung saang-saang Islam area po ako tumira. Nung maghiwalay si mother at father, alam nyo, mga kapatid, nakatira kami sa isang magandang condominium dyan sa Mandaluyong. Nung maghiwalay si mother at father, tumira kami ni mama doon sa tabi ng Riles dyan sa may UP Santa Mesa. Kaya binibiro ko nun sa isang live, sabi ko kay Tad Staley, ang laki ng alarm clock namin doon, tol, pag umaga. Talagang magigising ka, yumayanig yung bahay. Kasi po yung trend, mga kapatid, no? Naranasan ko pong tumira sa mga bahay na hindi nyo ma-imagine na titirhan nyo, mga kapatid. Tumira kami ng nanay ko at ng kapatid kong babae sa isang bahay na halos, isang dipa, siguro mga 1.5 dipa, square foot na ganyan. Andun na po ang kainan, nandun na po ang higaan, nandun na rin po ang ang sala. Meaning, yan na po lahat doon, nandun. May maliit pong lababo at may maliit na CR. Dinanas ko po yan. Pero alam nyo po, kahit ganun po ang buhay ni Corexman, yung time na yun, mahal po ko ng mga kaibigan ko. Dinahatid po nila ako doon sa bahay namin dyan sa Pandacan noon. Tumira po ako dyan sa Otis, no? Looban po yung bahay namin dyan.
hinahatid po ko ng mga kaibigan ko nakakotse. Mahal po nila tayo kahit tayo ay mahirap. Ano po ang naging puhunan natin kahit tayo ay mahirap, tayo ay maglulupa? Dahil po tayo ay marunong makipagkapwa-tao. Yan, si paring Arvin, paring Arvin Leison, no? Yung nagturo sa akin kumanta, tinuruan kong bumaril yan. Alam niyo po, graduation ko ng, oath-taking ko ng criminology. Hindi ko po makalimutan, mga kapatid, no? Sa share story, this is true story, no? Sabi ko kay mama, Mak, ako hindi na po ako mag-oath-taking kasi wala tayong pera. Sabi ni mama, ay anak, hindi ka na umaten ng graduation sa criminology, hindi ka pa mag-oath-taking sa criminology, sabi niya. Si PRC po, mag-oath-taking sa Manila Hotel, no? So, Mak, ako wag na lang po. Sabi niya, hindi ako papayag, anak, gagawan natin ng paraan. So, sabi ko, Mak, ako wala akong susuotin na damit. At wala akong sapatos, wala akong pantalon, no? Sabi ni paring Arvin, ito si yung tinuruan kong bumaril at nagturo sa akin kumanta, no? Si pare, yan, magaling pong kumanta yan, si Arvin Leison, no? Best friend ko yan. Sabi niya, Tol, magagawa natin ng paraan yan, sabi niya. Ayoko rin na hindi ka a-attend ng oath-taking, Tol, kasi hindi ka rin umattend talaga ng graduation. Wala po akong yearbook, wala po lahat nung ano. Basta graduate, wala na pong ganun, walang selebrasyon. Mahirap ang buhay, mga kapatid. So, madaling salita po, ang ginawa ni paring Arvin, 11 ng gabi, no? Hindi ako magkamali, no? Pumunta po kami from Cavite, pumunta kami ron sa pinsan niya na may ukay-ukay dyan sa Divisoria. Binuksan ko yung ukay-ukay, alas 12 ng gabi, sabi ni paring Arvin, insan, yung best friend ko magte-take out ng criminology bukas sa Manila Hotel. Magbuksan mo kami, mamimili kami ng damit. So yun po, kalawkaw kami ng ano doon, ng mga Americana, nakahanap kami ng necktie, long sleeve, pantalon, tsaka sapatos, mga kapatid. Kinabukasan po, hinatid pa, sinundo pa ni paring Arvin ang nanay ko at kapatid ko doon sa Pandakan, gamit ang kotse niya. Hinatid po niya kami sa Manila Hotel. Ganun po tayo kamahal na mga kaibigan natin. Despite of the fact na talagang maglulupa tayo, mahirap tayo. Kaya yun po, na yung comment kanina na nakatira daw sa squatter si President AJ. Okay po na nakatira sa squatter. Basta po tao. Nakatira ka sa mansion, pero ang ugali mo po ay mapangmata, mapanlait. Mas pipiliin ko po yung nakatira sa squatter, mga. Mas pipiliin ko si Admin AJ. At least po ito, totoong tao. Nakatira sa kubo, tao. Nakatira sa malaking bahay, kuwago, sabi nga nila. Pipiliin ko si Admin AJ. Sa OGP, mga kapatid, hindi tayo tumitingin ng social status. Ano man ang kalagayan mo sa buhay. Basta po kayo ay taong maayos, disiplinado. Welcome po kayo sa OGP. May nagsabi doon sa kabilang comment section na tinatarget daw natin yung mga low class na tao, yung mahihirap. Parang kinukondisyon daw natin yung mga utak para sumama sa OGP. Alam niyo po, mga kapatid, lagi namin pinapaliwanag, yung mga ordinaryong gun owner, they could not pay a highly paid instructor. Pag kayo po ay hindi naman ganun kataas ang kalalagayan sa buhay, kayo ay nangarap lang magkabaril, no? You cannot pay a 5,000 or 6,000 pesos, 7,000 para lang sa pag-aaral ng baril. Doon po nag-step in si OGP. Doon sa mga tao na wala pong kakayanan na ganyan. Doon po kami pumapasok. Yung mayayaman po, kaya yan, magbayad ng mga mamaha. Ang dami po kasing nagtuturo, no? Ito po, again, i-clear ko po ito, ha. There's nothing wrong na magsumingil, magbabayad. Dahil po ang tinuturo naman talaga ay skill, no?
Ang skill po ay hard-earned, hindi po yan nakuha overnight. So kung maniningil ang instructor ng bayad, it's okay for as long as may matututunan po ang mga taong nag-e-enroll sa kanila. No? Okay lang po yan, skill yan. Now, OGP, bakit ito ay naniningil? Kasi nga po ang tinuturuan natin yung mga taong walang kakayanan na magbayad ng magtuturo. No? So yung mga alam niyo po, yung mga nagpapabayad, huwag po kayo magalit sa amin. Kasi alam niyo po, yung pumupunta namin nagpapaturo naman sa amin, yan po yung mga talagang hindi nila kayang magbayad ng instructor. No? Hindi po lahat ng tao na nasa OGP ay may mga sobra-sobrang karangyaan sa buhay. Opo. Kaya nga dito, may mga PA, may security guard, diba? Ordinaryong tao na gusto lang magkabaril at maproteksyonan ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya, mga kapatid. So, I want to correct yung ganong statement na inuuto daw natin kasi ganon-ganon, yung mga tinatarget yung mga pura na tao, mga uto-uto daw. No, it's not like that, mga kapatid. Yung mga unang nga pong member dito, wala nga pong LTAP yan. Tayo ang nagturo. Hanggang sa tayo ay humingi na ng discount kay Reloaders Gun. Kasi nga po, at least yung ma-discount nilang pera sa amount ng baril, maibili ng extra magazine or bala na pang break-in ang mga baril nila. At libre naman ang pagtuturo, no, sa OGP. So, hindi po yun mahirap maintindihan, mga kapatid. No? So, yun may comment kay AJ, no, nakatira daw sa squatter. Nakakalungkot lang po, no. Alam nyo, aluman ang kalagayan ni Admin AJ sa buhay, nagsisilbi po yan sa aming mga kapatid dito sa OGP. Nagsisilbi po ang Admin AJ. At ito po, hindi ko siya pinagtatanggol. Yun po ang totoo. Kaya nakakalungkot po ang mga ganyang klaseng pananalita, panlalait na nakatira sa squatter. So what, mga kapatid? Kung ang puso naman ay dakila. Kung siya naman ay naglilingkod sa kapwa niya tao. Nakatira ka nga sa magandang bahay, mansyon. Pero na hindi mo maiangat ang isang daliri mo para lang tumulong sa kapwa mo tao. Pipiliin ko po yung nakatira sa squatter. Pipiliin ko po yun. So yun, mga kapatid, no? At kaya sana maintindihan po ninyo na unawain natin ang mga taong ito. No? Tayo ay pinagkakatuwaan nila. So be it, mga kapatid. So be it. No? Last week nga, dami pong tumatawag na non-member na, sir, ganun-ganun. Dapat kasuhan ng cybercrime, ganun-ganun. Ipa-cybercrime na yan. So, sabi ko, sir, ma'am, we're wasting, we waste lang natin yung time. So, masisira po yung focus ng bawat isa, lalo kami sa leadership, kasi we do not have time for that, no? Opo, nakaraan nga po yung day off ko, buti na isingit ko pa, nakapag-phase 5 pa yung ibang member, no? Nairaos, no? Ilan pa lang po yan, nakatapos ng phase 5, 10 pong POI yan, Program of Instruction yung TRAED. So yun, mga kapatid, I hope, yung patawanan na lang ninyo, mga kapatid, yung mga ganyang klaseng pagiging kritiko sa atin. At least, ang ibig sabihin, ang mensahe ko po sa inyo, unawain nyo po, baka may mga problema sila. Ang release lang nila, magsalita sa social media, nagtatago sa account. Baka yun yung release nila para gumaan yung kanilang mga pinagdadaanan, yung kanilang mga issues sa sarili nila. So, Sir Julius Miguel Saludes, magandang gabi, tol. Oo. Opo. Yan. Sir Benji Greenberg, magandang gabi, no? Rodrigo Espinosa, Reste Arellano, magandang gabi sa inyo. Ayan. At ang dami na palang nanonood, no? Si Sir Dante Talavera, magandang gabi po, no? Congratulations po pala sa Tacloban, baka matuloy na ang induction next week, no? Congratulations po, Ma'am Ate May, no? Mayla Garcia, magandang gabi po. Michael Canelas, good evening po, no? Lanay Nasugbo, magandang gabi po sa inyo, no? Cyril De La Cruz, Sir Harris ko, yan, magandang gabi po from Cavite. Si Sir Lanay Nasugbo ay from Batangas, no? Ang ating chapter leader, no? Sino pa ba, no? At batiin natin, no? Yung mga nanonood nating kapatid, no? Sir Kuya Oscar de los Reyes, Joel Barameda, si Linteg Iloco, magandang gabi po, no? Kuya Oscar, no? Tyke Gutierrez, magandang gabi po, sir. Yan. Jomer Biloria, magandang gabi, tol. No? Kasamahan ko yan sa BJNP.
Magandang gabi, Tol. Magandang gabi. Si Sir Papagis Tatay Pim, no? Berlino Dongon, no? Norman Pagibitan, magandang gabi, sir. No? Alpha Bravo, good evening, Tol. Ayan, ganap na itong mandirigma, si Alpha Bravo, no? Ayan. Sir Tolen, magandang gabi rin sa inyo, no? Nakatutok pa rin siya hanggang ngayon, no? Kanina pa siyang nanonood, no? At hindi ka pa yun na bati ka agad. So yun mga kapatid, no? At we have to be gawin na lang natin itong katatawanan na lang. Pagtawanan na lang din natin, mga kapatid. Kasi magkakaroon lang ito ng negative effect sa atin. Pag screenshot, magagalit kayo, magsesend kayo sa akin. At least ito po, naiintindihan na ninyo yung mga dahilan kung bakit kailangan natin silang unawain. They have personal issues, no? Sana nga po hindi psychological. Sana may hindi psychological. No? We don't want that, mga kapatid, na baka may problema na sila sa pag-iisip. Baka mga may pinagdadaanan lang silang stress. And the way for them to release that stress is mangbash ng tao, manglait, mangalipusta. Pero we are praying for them. Nananalangin tayo sa Panginoong Diyos na sana po yung mga ganong ginagawa nila sa atin ay ma-realize nila na mali. No? Opo, ma-realize nilang mali na wala naman din silang mapapala na gaganunin nila ang kapwa nila. Ang worst po niyan ay maging maging normal sa kanila, no? At pag naging normal sa kanila at nai-apply nila yan sa daily living nila, tsak po yun, makakahanap sila ng kaaway, makakahanap sila ng katapat. Pero ang OGP po, hindi po kami para mag-engage sa inyo. Kasi we know for a fact na there is something wrong with you people, kaya nyo ginagawa yan. At naiintindihan namin kayo dyan. Ang aming gagawin na lang ay ipanalangin kayo sa Panginoong Diyos na sana nga po hipuin niya ang inyong mga puso at isip na kayo ay magkaroon na po ng mga matinong pananalita, matinong pananaw sa mga bagay-bagay na meron ang mundo. Life is so short, mga kapatid. Bakit natin ito uubusin sa mga awayan, sa mga bagay na pangit? Tignan natin ang ganda ng mundo, mga kapatid. Tignan natin ang mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin. I-appreciate natin yung mga bagay na magaganda. At yung mga pangit po ay talikdan natin. No? Harapin natin yung magandang buhay at magandang bukas ng nakangiti at ng masaya. Life is a matter of choice, not a matter of chance, sabi nga ni Father. Pag pinili mong maging masaya, magiging masaya ka. Pag pinili mong maging malungkot, ay magiging malungkot ka. A matter of discretion, mga kapatid. A matter of discretion. Yun lamang po, mga kapatid. One Gun Pilipinas, magandang gabi sa ating lahat. At sana po magtuloy-tuloy na yung pagganda ng panahon at may iiwas po tayo sa kapahamakan na dulot ng Super Typhoon Uwan, no? Mag-iingat po tayo palagi. To God be all the glory, no? One Gun Pilipinas. Together we care, together we grow, mga kapatid. Okay, so mga kaibigan, alas 9:36 na po ng gabi, oras sa buong kapuluan. At napanood nyo, napakinggan nyo po yung ginawang pagpapaliwanag, pagtalakay ni Corixman ng One Gun Pilipinas, yung tungkol po sa ating mga kritiko ng bawat isa. Pero alam nyo, mga kaibigan, mga katropa, mga kabarangay, minsan po kasi may mga taong maigsi ang pisi na tinatawag, yung pasensya no maikli. Kaya minsan po, may mga ganyan napapatulan dahil po hindi siya makapagtimpi, no? Yung kanyang patience, yung kanyang maikli lang, hindi kaya. Ako minsan, aminado ko, madali ho akong mag-init ng ulo, madali ho akong mainis, no? Lalo pa kung halimbawa yung isang tao palpak. Pero hindi ko sinabing perfecto ko. Sinasabi ko, yun ako, no? Kasi may mga tao minsan mahirap umintindi, di ba? Napakasimple lang, hindi maintindihan. Kaya, yun, mahina ako sa gano'n sa mga pasensya, no? Minsan, siyempre, may time na mapapatulan mo, no? Talagang gano'n. Pero, siyempre, tama naman si Corixman po na
maikli lang ang buhay natin, hindi na dapat patulan yung mga ganong klase. Pero minsan nga, Congressman, kasi nakakapuno, no? Lalo na kapag ang hinang umintindi ng taong mga ganong klase. Tulad yan, yung mga kritiko, o halimbawa ito sa social media, o ito sa Facebook, nag-post tayo, ano pakialam mo? Di akin yun eh, ba't nakikialam ka, di ba? Ba't ka ba magko-comment? Di ba ka mag-comment? Yun lang ang punto natin. Di ba? Ayaw mo pala lang ganyan. Di wag ka mag-comment. Wag mong basahin yung kanyang page. Wag mong basahin yung kanyang account. I-scroll mo. Di ba? Ganun lang naman dapat. Iba kasi magko-comment pa rin. Magpo-post ang comment. Et cetera, ganito, ganyan, wala. Nakakainis naman minsan. Okay, sa mga kaibigan, magandang gabi. Nanood pala sa atin si Boss Wek Raimundo na dating nasa ano po to, Obando Municipal Hall. Panahon po ni Mayor Edwin Santos. Ayan, ngayon nagsusulat na rin ho siya sa dyaryo, no, sa media na rin siya. Nag full time na siya. At kay Ma'am Marilyn Lagura, ayan, magandang gabi siya, Ma'am Marilyn Lagura, ng lokal na Panghulo dyan sa Malabon City. At ngayon din si Mang Jose. Nako, ito yung aking pangkin no? Yung pangkin ko to, si Mang Jose. Hindi mo ba napanood pangkin yung kaninang pinlag kong iyong lechon manok? Hanggang plugging na lang ako, pero hindi ako nakakatikim nung manok mo Joke lang, pangkin Congratulations marami ka ng branches ng iyong lechon manok Ang super manok lechon pang sa Liliw. Marami hong branch na. Lumawak na ho, lumago na yung kanyang business dito ang aking pangkin na lechon manok. Marami ang pangkin, abangan mo, ipe-play ulit natin yan, yung iyong plugging ng iyong lechon manok. Nanonood pa ho itong aking pangkin mula pa ho sa Siniluan, Laguna. So, kalugar po ng isang aking pinsan na si Police Captain Ricky Lopez, soon to be Major, and soon to be Colonel, and soon to be full-fledged Colonel, and soon to be a Police Brigadier General na yan. Okay, sa mga kaibigan, Midot, sa oras na sana may natutunan kayo, no? Doon sa mga kritiko, hindi dapat pinapatulan yan. Tawanan mo na lang yan. O, gawin mo tawang aso. Tawang impacto gawin mo dyan, siya pa maiinis. Pero para patulan mo, wag na, wala ka mapapala. Sana kung may kwentang tao yun, di ba? Kung pinatulan mo, ikaw pa mapapasama. Baka perahan ka lang yan pag pinatulan mo. Gano'n naman talaga Ipoprovoke ka, pag naprovoke ka, magre-reklamo, peperahan ka. Siyempre, para din siya magreklamo, areglo ka. Gano'n lang ho yun. Okay, sa mga kaibigan, sana may natutunan tayo sa oras na 9:41 ng gabi Philippine Standard Time. Ay magpapalam po muna tayo pasamantala, no? At muli tayo magbabalik bukas para sa ating Friday edition ng programang Tropa. Muli po ako yung naging kasama, naging katsokara, naging kabagang, kakosa, Rosel Lopez, na nagsasabing magandang gabi at nag-iiwan sa inyo ng mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos.
Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga ka-gunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez dito na sa New Millennial Online TV. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa. Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo!